Good evening sa inyo lahat. We can start already. It's already 7:30. We will start with the prayer, opening prayer. Sister Mindy will lead us with the prayer. Thank you, Father. Let's all rise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Dear Lord, thank you for this evening. Thank you for arranging our schedules, that we are here and able to attend. We also pray that those who are on their way here may come in time without undue delay. Thank you for the topic, dear Lord. We ask that with the Spirit, with the power of the Holy Spirit, we remember everything we have to remember in this talk, that our charity for others increase, that our humility toward others deepen, and most of all, dear Lord, that we always remain grateful, because being able to pray is a gift of your grace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Saint John Bosco, Mary, help of Christians. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Good evening po. Thank you, Sister Mindy. So welcome po sa ating monthly formation talk. Ngayon po, na pag-isipan namin na ibigay ang topic na ito, the Year of Prayer. Actually, this is about prayer. Marami sigurong bagay dito na alam nyo na o narinig nyo na. Pero ito ay paalala sa ating lahat na ngayong taong ito, nakita nyo yun, 2024 is the Year of Prayer. Itinakda ng simbahan na gawing buong isang taon, 2024, ng paggunita tungkol sa panalangin. At malalaman natin kung bakit. So ito ay parang inisyatiba ng ating Santo Papa, Pope Francis. At sa maikling salita, ang Year of Prayer ngayon taon ay paghahanda sa Year of Jubilee. Yung Jubilee Year na 2025. Ayun, makikita nyo rin. Nasaan yung aking? Mahalaga yung Year of Prayer ngayon. Pero ito ay parang pauna lang, introduction for next year na Jubilee Year, taon ng Jubileo. At makikita natin kung ano ang ibig sabihin ng Jubilee Year. Okay, ito ay inisyatiba ni Pope Francis. Galing lahat kay Pope Francis. Ang talk na ito ay hango sa pahayag ni Bishop Pabilio. Natandaan niyo pa ba si Bishop Pabilio? I think nakapagbigay na siya sa atin ng pahayag din ng talk, ng recollection. Siya ngayon ang Bishop ng Taytay, Palawan. At ito ay binigay niya sa amin, talk na ito ay binigay niya sa amin bilang paalala nga, itong taong ito ay Year of Prayer. Kung hindi pinaalala ni Bishop, ay hindi ko rin maalalaman. At isa sa inyo, isang grupo na konektado sa diocese ay pinaalala sa akin na itong taon ay the Year of Prayer bilang paghahanda sa Jubilee Year sa susunod na taon. So, magsimula tayo sa tinatawag na Jubilee Year. Ano ba ibig sabihin ng Jubilee Year? So, the celebration of the Holy Year o Jubilee Year, ang Jubilee Year ay tinatawag ding Holy Year,
ay nagsimula sa mga Hudyo. It's a Jewish tradition. Kasi mahalaga sa kanila ang 7 taon. Tapos pag minultiply mo pa yung 7 taon, ng 7 taon, 7 times 7 ay 49. No? Mahalaga sa kanila yun. Kasi yung susunod taon ay 50 taon. Yun ang tinatawag na Jubilee Year. At pagdating ng 50 taon para sa mga Hudyo, alam nila yun kasi tinutugtog yung ano ba yan? Yung shell. Ayun, nakita niyo yung shell, no, na pinapatugtog. Anong tawag sa atin? Yung shell na hinihipan? Tambuli, ano? So kapag narinig na nila yun, yun ay hudyat ng Jubilee Year. At ano ang nangyayari sa Jubilee Year? It's a time of forgiveness and reconciliation. Debts are forgiven. Yung mga utang ay kinakalimutan, in-write off. Yung mga alipin, slaves are set free. And the land goes back to its original owner. So, simula uli tayo. Magsimula uli tayo. So, wala na kayong utang. Yung maganda yan, ano? Kalimutan na, wala na kayong utang. Kasi, sa mga Hudyo, kapag may kasalanan ka, mangungutang ka. At yung mga nangungutang, yun ang ikinukulong. Di ba? Yung mga talagang may nagkasala, nakapagnakaw, nakamatay, nakaswindle, nanloko, pinapatay yun. Diretsong patay yun. Pero yung kinukulong, hindi yung mga nagkasala, nakapatay, yun, hindi kinukulong yun. Diretsong patay yun. Pero ang kinukulong sa kanila ay yung mga may utang. Bakit kinukulong? Ano gagawin mo para makalaya ka? Mabayad ka. Di ba? So, kinukulong nila hanggang makabayad. Di ba, wise? Pero yung talaga nagkasala, patay ka agad yun. So, pag Jubilee Year, pero tandaan nyo, 50 years, ha? After 50 years, lahat ng utang ay kinakalimutan. So, yung mga may utang nakakulong ay napapalaya. Ang mga alipin ay nagiging malaya na uli. At panibagong buhay na uli. So, yan ang Jubilee Year o Holy Year sa mga Hudyo na kinuha natin yan. Since the 1300s, the Jubilee has been a special time to meditate, hindi lang sa social, sa lipunan, kundi it becomes something spiritual. We try to meditate on the divine mercy of God that awaits us. Okay? And inner conversion. So, ang Holy Year sa atin ay tungkol sa mercy and forgiveness, conversion. Okay? Para sa atin. Pero nanggaling yan sa mga Hudyo, yung kanilang Jubilee Year. And the faithful, when they do certain actions, such as pilgrimages, or doing certain good deeds, are given yung tinatawag na plenary indulgence. Ano ba yung plenary indulgence? Pag narinig niyo ito. A plenary indulgence, plenary means full, lahat. Tandaan niyo yung Jubilee, lahat. And indulgence is a special type of grant. Pahintulot o utos ng Santo Papa to remove remission of temporal punishment in purgatory still due to sins after absolution. Lahat ng kasalanan ay may dalawang resulta. Temporal punishment, paghihirap, no, magdudusa ka dito sa mundo, no? At yung guilt, yung kasalanan mo mismo. Yan yung mga, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, yan ang dalawang resulta.
punishment and guilt. Kapag tayo ay nangumpisal, yung guilt, yung kasalanan, pino-forgive. Pero yung temporal punishment, gagawin mo pa yun. You have to do that. Magdudusa ka, either here on earth or in purgatory. Ngayon, yung plenary indulgence ay kautusan ng ang Santo Papa lang ang makakagawa nito. Your temporal, lahat, kaya plenary. Plenary means full. Lahat ng punishment mo ay tinatawad na, wala na. Okay? So, yung pagdudusa mo dito sa mundo, napatawad na yun, nagawa na ng paraan yun. Kahit na yung pagdudusa mo sa purgatorio, napatawad na rin yun. Pero, patuloy pa rin tayong nagkakasala, di ba? Kahit nabigyan na tayo ng patawad. Patuloy pa rin tayo nagkakasala. So, patuloy pa rin pagbibigay ng indulhensya. Kasi may tinatawag din na partial indulgence. Ito, plenary, lahat. Yung partial, kaunti lang. Kaunti lang na pagdudusa mo ang napatawad. Naibibigay din yun sa paggawa ng anumang bagay na iuutos na simbahan. Okay? Pero, kapag Jubilee year at ginawa natin yung inuutos na simbahan, halimbawa, bumisita ka sa 7 simbahan at makakatanggap ka ng plenary indulgence. So, yung Jubilee year sa isang taon, puno yun ng plenary indulgence. Ha? So, kung maaari, gawin ninyo kung ano ang iuutos ng simbahan para makuha natin yung plenary indulgence. At ipapahayag sa inyo ito. Sasabihin sa inyo, paano niyo makukuha yung plenary indulgence? Gawin niyo ito. Okay? So, huwag niyong kalilimutan yun. Ha? Mahalaga yun. Ha? At nababawasan yung ating pagdudusa dito sa mundo at sa purgatorio. Ngayon, meron ng mga Jubilee year na nakaraan. Natandaan nyo, year 2000, Pope St. John Paul II announced a Jubilee year in the year 2000 hanggang 2025. So para sa atin, 25 years ang Jubilee year. Kaso, noong 2015, na-declare na ni Pope Francis na Jubilee year din. Kung natandaan nyo, the year of mercy. So, yun yung logo. Yun yung picture. Ha? Kung natandaan ninyo. So, taon din yun ng plenary indulgence. Pero every 25 years, kaya next year, 2025, Jubilee year. Kasi ang huli ay year 2000. Okay? So, every 25 years yan. Pope Francis has asked that 2024 ngayon be marked as the year of prayer in preparation for Jubilee year 2025. At ito ay in-announce niya noong January 21, 2024 na walang nakaalam sa atin, no? Hindi na i-celebrate ito. Pero idineclare niya na ngayong taon, 2024, ay year of prayer bilang paghahanda. Pope Francis said that the year of prayer 24 is dedicated to discovering the great value and absolute need for prayer. So ipinapaalala sa atin na kailangan the great value, great need, absolute need, and the great value, napakahalaga ng pagdadasal. At kailangan natin in our personal life, in the life of the church, and in prayer for the world. So, yun. Yung summary ng sinabi ni Pope Francis, absolute need, the value and need of prayer. Napakahalaga. Huwag natin kalilimutan ng personal na pagdadasal, yung ginagawa natin sa ating sarili. Pagdadasal natin sa simbahan, sama-sama tayo. At pagdadasal para sa mundo. Prayer for the world. So yun, yung tatlong yun, ang tatandaan natin. This year's theme ng Year of Prayer is, We Are Not Alone.
No? Kaya maririnig nyo yung salitang synodality. Kasi ang theme, ayon sa pinopromote ng simbahan na synodality is, we are not alone. Ano ba yung ibig sabihin ng synodality? So tandaan nyo ito kasi palagi nyo itong maririnig. Is a journeying together as the people of God. Paglalakbay ng sama-sama bilang sambayanan ng Diyos. Naglalakbay tayo patungo sa langit. Pero hindi isa-isa, hindi kanya-kanya, kundi sama-sama. Sama-sama tayo together na naglalakbay patungo sa Diyos. Yun ang synodality. At ang pinakamahalaga nangyayari ay we listen to each other. Nakikinig tayo sa bawat isa as members of the church so that we can hear what God is saying. How God might be speaking to all of us. Yan ang synodality, ha? Ang synodality ay sama-sama tayong tumutungo, naglalakbay, naglalakad patungo sa langit. Okay? At nagagawa natin yan kung nakikinig tayo, nakikipag-usap tayo sa bawat isa. This year invites us to intensify our prayer as a personal dialogue with God. Foster a renewed ardor for evangelization. Our hearts will be ready to welcome the gifts of grace and forgiveness that the Jubilee year offers. So ito yung mga elemento ng ating synodality. Sorry pa, balik muna muna tayo. Sorry, hindi pa to. So, pinaliwanag ko yung synodality, no? Paglalakbay sama-sama. Ang prayer, the first thing to understand about prayer is there is a vertical and horizontal dimension. Yung bahagi. Ano ba ang prayer? Ano ba tawag dito? Vertical, pababa. Horizontal, pahalang. No? Kaya kita nyo, kapag binuo natin yon ay krus. Kaya ang prayer talaga ay tungkol kay Jesus. Ang krus ni Jesus. Kaya para sa ating Katoliko, mahalaga ang krus. So what is the vertical, yung bahagi ng vertical dimension? Is a relationship of the children of God with the Father. Yun lang. Our relationship with God the Father. At kung tinutukoy natin ang Ama, kasama na si Jesus, at ng Espiritu Santo. It is our relationship, yung pababa ay yung relationship natin sa Diyos. Nandito tayo. So yun ang relasyon natin. Yun ang vertical dimension. We immerse ourselves in prayer through dialogue with God. Ito na yung mahalagang bahagi ng vertical. Paano yung relasyon natin sa Diyos? Dialogue. Ano ibig sabihin ng dialogue? Pagpapalitan. Ang dialogue ay hindi lamang isang direksyon. Kasi kalimitan, ang dami nagdadasal sa Diyos, related sa Diyos. Pero isang direksyon lang, yung lang sinasabi natin. Hindi dialogue yun. Ang dialogue ay dalawang direksyon. Pataas, pababa. Vertical. At yung pataas ay yung ating prayer at yung pababa ay yung sinasabi ng Diyos. So yun ang dialogue. Ongoing dialogue with God. Second, it's a joy of silence. Ang prayer dapat, bahagi ng prayer ay silence. Hindi tayo makapag-dialogue sa Diyos kung maingay, maraming iniisip, maraming distraction, maraming ginagawa, no? Bahagi din yan ng prayer, pero ang tunay na prayer ay may katahimikan sa ating isipan at sa puso. At number 3, it's an abandonment to His will. Sa huli, kapag tayo ay nagdadasal, ang katapusan ng ating prayer ay, Lord, your will be done. Mangyari nawa, Lord, ang kahilingan mo. Abandonment to the will of God.
At ang pang-apat, bahagi ng prayer ay pagdadasal hindi lamang sa atin kundi sa iba. Yun yung tinatawag na intercession. You pray for others. At may isang santo nagsasabi na ang pinakamabisang prayer is when you pray for others. You don't also pray for yourself, no? Isama mo rin yung ibang tao, lalo na yung nangangailangan. You intercede, intercession, pagdadasal sa kapwa. Yun ang dinidinig ng Diyos. Okay? Yung apat na bahagi, ha? It's a dialogue. It's silence. It is your will be done, abandonment of will, at pagdadasal sa kapwa. Okay? Tandaan niyo sana itong mga bahagi o katangian ng ating prayer. So yun yung vertical, no? Relasyon natin sa Diyos. Merong horizontal, yung pahalang. Ano to? The horizontal effect of prayer. Bahagi na yung huling bahagi ng sinabi ko kanina. Pagdadasal sa kapwa, sapagkat tayo ay bahagi ng karamihan. We are united with everybody. The prayer should unite us. It makes us brothers and sisters. So habang nagdadasal kayo para sa inyong pangangailangan, huwag niyong kalilimutan ang pangangailangan ng iba. Sapagkat mga kapatid din natin sila, bahagi sila ng bayan ng Diyos. Prayer unites us. In prayer, our hearts find strength. Hindi ba, ayaw ko lang kung naranasan nyo na nabuhayan kayo, lumakas ang loob nyo nung lumapit kayo sa Diyos. Naramdaman nyo na ba yan? Naranasan nyo na yan? Mas lumakas kayo. Yung ibig sabihin, gusto nyo uling ituloy yung pagsisikap o kung ano mang ginagawa nyo. Kahit nahihirapan kayo, nung lumapit kayo sa Diyos, lumakas kayo. You find strength in yourself. And when you pray, sana yan ang dulot ng panalangin kung tayo ay tunay na nanalangin. Ito lang ang sinabi ni Saint Oscar Romero, isang obispo. One must not love oneself so much as to avoid getting involved in the risk of life that history demands us. Ang ating buhay ay bahagi ng pakikibaka sa mundo. No? We cannot isolate ourselves from the problems of the world. Kailangan intindihin natin yung mga nangyayari sa paligid natin. Halimbawa, sa atin, no? Pag tayo nananalangin, pinagdarasal natin ang nangyayari sa simbahan, nangyayari sa gobyerno, pinagdarasal natin nangyayari sa kalikasan, sa ating lipunan. Yun. You involve yourself in history, yung nangyayari sa paligid natin. Bahagi ng pananalangin yan. Huwag nating kalilimutan. And prayer, God is calling us to open our hearts to charity. So, ang resulta talaga ng tunay na nanalangin ay tumutulong sa kapwa. May ginagawa ka. Yun ang tunay na bunga ng panalangin. Kung tunay na panalangin yan, titindig ka at tutulong ka sa kapwa. Iuunat mo ang mga kamay mo para tumulong sa kapwa. That is the fruit of real prayer. Real prayer is buong araw nakaluhod sa simbahan. That is not real prayer. Para sa iyo lang yon. Sabi ko nga, prayer has horizontal. May kapatid ka. So kapag may ginagawa ka sa kapatid mo, yon ang bunga ng prayer. May nagagawa ang prayer sa iyo, hindi lang yung vertical. No? Ang tunay na prayer ay yung bahagi ng buhay mo, ang kapwa mo, charity. Okay? Pope Francis encourages people to persevere in prayer. So lahat tayo patuloy sa ating pananalangin, emphasizing how prayer transforms not only the person, but also the community.
Tandaan natin, ang tunay na prayer ay nagbabago ng ating sarili. Nagbabago tayo. May nakikita tayong pagbabago sa ating sarili. At kung wala kang nakikitang pagbabago, kapag nagdadasal ka sa iyong sarili, hindi ka nagdadasal talaga. Ewan ko lang. Kung ano lang sinasabi mo sa Diyos, walang nangyayari sa iyo eh. Ganun lang. Pero may pagganon. May nangyayari. Kundi sa iyo, sa kapwa mo. No? So, also yourself and the wider community. So, tandaan natin yan, ha? Ang prayer ay hindi lamang yung ginagawa natin sa simbahan, kundi ginagawa natin sa ating kapwa o sa community sa ating mundo. Ang uso ngayon ay yung tinatawag na ecology. Ano ang ginagawa mo para isalba ang kalikasan? So bahagi din yan ng prayer, yung paggunita sa lahat na nangyayari sa mundo natin, ang pag-alaga sa ating kalikasan, kapaligiran. In prayer, we discover how much we are loved by God. Ito, sana maranasan ninyo kapag talagang taimtim ang inyong panalangin. Ibig sabihin, iniisip mo ang Diyos, iniisip mo yung kapwa. Yun ang tunay na panalangin. No? In prayer, we discover how much we are loved by God. So sana, kapag tunay kayong nagdadasal, mararamdaman nyo at kahit na marinig nyo sa inyong isipan na mahal ako ng Diyos. Unless you hear that or you feel that you are loved by God, hindi mo siya maiisip, hindi mo maiisip ang kapwa mo. So yun ang mahalaga. Sana mangyari ito sa inyo. Kapag nagdadasal kayo, maramdaman ninyo, maisip ninyo na kayo ay talagang mahal na mahal ng Diyos. And palaging may pag-asa. And palagi kayong itutuloy ninyo kung anong ginagawa niyo. You are given courage, lakas. Di ba anong siyang famous saying na every gising is a blessing. Bawat umaga may pag-asa. Di ba? You can only think about that if you pray. Kapag iniisip mo ang Diyos, kapag lumalapit ka sa Diyos, meron kang titingalain, you will look for something every morning. Because every morning is a blessing, a grace of God. So that the problems we face no longer are obstacles, but are invitations from God. Siyempre, lahat tayo ay may suliranin, may hinaharap, may mga pagsubok. Okay? Pero lahat ng ito ay binibigay ng Diyos para okasyon, paraan, para ma-realize natin siya. Lumapit tayo sa Kanya. Every problem or difficulty, kasi di ba, yung maraming tao, kung may problema lang, tsaka nagdadasal. So, yun ang isang kabutihan ng problema na ilalapit ka sa Diyos. It's an opportunity for you, invitation from God. Yung ating mga problema. At lahat naman ng problema ay malulutas natin kung tayo ay lumalapit sa Diyos. May solusyon palagi yan. Hindi yung iniisip natin, kundi yung gusto ng Diyos na mangyari. Kasi ang gusto ng Diyos ay pangkalahatan, hindi lang para sa atin, kundi anong ikabubuti mo, anong ikabubuti ng kapitbahay mo. Yun ang solusyon ng Diyos. Kasi kalimitan tayo ay iniisip natin anong yung kagustuhan lang natin. Okay, so wag tayong malulungkot kung tayo ay nagkakaroon ng mga problema. And ito sinasabi ko are occasions to our encounter with Him. Our problems are occasions for our encounter with Him. At paano magiging encounter yung ating problema? Dasal.
Kapag may problema ka, magdasal ka. So that is an occasion of encounter with God. At yung dasal, hindi lamang yung kung anong gusto mo, anong maganda. Hindi. Anong nangyayari sa iyo ngayon? Kung may problema ka, yun ang dasal mo. Yun ang sabihin mo sa Diyos. Yun ang hingi mo ng tulong. Kung ano ang nangyayari sa iyo. Ito, awan ko lang. Nakita niyo ba? Prayer is not a magic wand. It is not a rigid formula that when repeated correctly gives the requested product as in business. So, hindi ibig sabihin, kung ano ang hinihiling mo, mangyayari ka agad. Nagdasal ka eh. So, ang gusto mo, maganap ka agad, mangyayari hindi. That is not prayer. No? Prayer is not magic na mangyayari ka agad kung ano ang hinihiling mo. No. Tandaan natin, prayer is not my will, but your will. Ikaw ang masusunod. Yun ang abandonment na tinatawag. In prayer, God must convert us. We will not convert God. No? Babaguhin tayo ng Diyos, hindi natin babaguhin ang kalooban ng Diyos. Tandaan natin yan. That is real prayer. Lord, may your will be done. Okay? God who converts us, we must not convert God. We need to be guided by God how to pray. Marami sa atin ay, yun nga, hindi marunong magdasal o hindi tama yung pagdasal, hindi sapat ang kaalaman. So we need God to teach us how to pray. At ginagawa naman ng Diyos sa halimbawa niya. Sa Ebanghelyo, maraming beses nakita natin na si Jesus mismo ay nagdasal. We are sure that we are not left alone in prayer. Si Jesus ay pinagkakaloob niya ang Espiritu Santo sa lahat ng humihiling sa Kanya para tunay na magdasal. Jesus teaches us how to pray. Kaya itinuro niya sa atin yung Ama namin. Okay? So, ang tunay na halimbawa ng pagdadasal ay makikita sa halimbawa ni Jesus. Noong nagdudusa siya, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Why are you sleeping? Get up and pray that you may not undergo the test." At yung sinasabi ko, He gave us the Our Father. This is not just the formula on how we have to pray, but it becomes the model of our prayer. Kung wala kayong masabi, wala kayong maisip, kung nananalangin kayo, you pray the Our Father. Yun ang pinakamabisang panalangin ni Jesus na dininig ng Ama. Kasi lahat ay naandun. Panalangin sa sarili, panalangin sa kapwa, at lahat naandun. At sinasabi ko nga, kapag pinagdadasal niyo ang inyong kapwa, dinidinig kayo ng Diyos. At sa huli, yung Our Father is, "Lord, your will be done." Yun ang sinasabi nun. So talagang didinggin ng Diyos. And by the example He gives us, yung mga example ni Jesus, ng kanyang pananalangin. Halimbawa, when it was evening after sunset, they brought to Him all who were ill and possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many. Nagtrabaho siya. He cured many who were sick with various diseases, and He drove out many demons, not permitting them to speak because they knew Him. Rising very early, before dawn, He left and went off to a deserted place where He prayed. Kahit gaanong kabisa si Jesus sa kanyang pagpapagaling at pagpalayas ng demonyo, lagi siya nakakakuha ng panahon para magdasal. Walang panahon sa araw, so sa madaling araw siya nagdadasal. Narinig niyo pa, wala akong panahon magdasal eh. Talaga, wala kang panahon. Ayaw mo lang bigyan ang sarili mong panahon. Ayaw mo lang maghanap ng panahon kasi kung gusto mo, may panahon. Makakahanap ng panahon. So sana wag niyo nang sasabihin, "Father, wala akong panahong magdasal." May panahon kang matulog. Iklian mo yung tulog mo. Magdasal ka.
Yung nababawi mo sa tulog, yun ang gamitin mo. So, may panahon kung gusto mo. So, sana huwag nyo nang sasabi, Father, wala akong panahong magdasal. Hindi, mali yun. Si Jesus mismo, punong-puno ang araw niya. Kaya, nakakuha pa siya ng panahong magdasal. Kailan? Madaling araw. Binabawasan niya yung tulog niya. Si Don Bosco, ganun din. At ayon sa mga nag-aral sa buhay ni Don Bosco, noong siya ay adult na, 4 na oras lang siyang natutulog tuwing araw-araw. 4 hours. Mali yun, di ba? Ano ang recommendation ng mga doktor? 7 to 8, kahit ng mga adults. 7 to 8 hours a day. You must sleep. Si Don Bosco, 4 hours lang. Natutulog araw-araw. Because he was praying and he was working. Anong ginagawa niya? Sumusulat siya sa mga benefactor para humingi ng tulong. Kaya ang daming nagawa ni Don Bosco. May oras siya, humanap siya ng oras. Kinuha niya yung oras ng pagtutulog, papahinga. Kaya maagang namatay si Don Bosco. Tama tama din. No? We need 7 to 8 hours of sleep. Okay? Pero yun, yung sinasabi kong hindi dahilan na walang oras para magdasal, mali yan. Mali yan. Kung gusto mo, makakahanap ka ng oras. Jesus looked. Gumawa siya ng paraan. Naghanap siya ng quiet places to pray and to rest. He took time to pray. Ito yung sinasabi ko. The whole day, early in the morning, the whole night. Kung ano man ang makita niya. He prayed in front of great decisions. So kung siya ay may gagawing desisyon o paghahatol, nagdadasal siya. Okay? Especially during the Last Supper, during the agony. Jesus gave away many teachings of prayer. So, ngayon, let me present to you yung iba't ibang uri ng dasal, pagdadasal. At mahalaga ito, madali itong tandaan kasi kung titingnan nyo ang inyong palad, ang inyong kamay, tingnan niya, itaas niya, kamay ninyo. So may mga daliri. May mga daliri, di ba? So tingnan nyo lang. Yung sa pamamagitan ng sa kamay ninyo, maalala nyo ang types or kinds of prayer. The prayer hand, yung tinatawag doon. Prayer hand is an easy way to remember the 5 essential aspects of prayer. Confession, petition, intercession, thanksgiving, and praise. Kung titingnan nyo yung little finger, maliit, maliit. It's about confession. The little finger represents confession. Ina-acknowledge natin ng Diyos. Kinikilala natin ng Diyos at kung sino tayo. I know God, it's about my sin. I agree God about my sin. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. So confession, yung paghingi ng tawad, i-acknowledge natin na tayo ay makasalanan. Yung maliit na daliri. Confession. Ang ring finger is petition. Anong gusto mong hilingin sa Diyos? What do you want God to give you? Petition. I ask God to provide for my needs. Kasi sabi sa Biblia, I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked Him. Halimbawa, yung first reading ngayong araw na ito, no? Humiling si Hezekiah, no? Nang hiling sa Diyos. Anong hiling niya? Mamamatay na siya. Sabi ni Isaias, ayusin mo na ang buhay mo, mamamatay ka na. Takot siya. Sino ba hindi matatakot? At nagdasal siya. At anong dinasal niya? Petition, Lord, you extend my life. Buhayin mo pa ako. At binuhay nga ng Diyos. Nadagdagan pa ng 15 years ang buhay ni Ezekias. We can ask whatever we need, a petition, yung ring finger. Middle finger is the intercession. Yun, yung para sa kapwa. Pagdasal mo ang iyong kapwa. You intercede for others. The middle finger represents intercession.
praying for the needs of others. Okay? Middle finger. Yung index finger, yung hintuturo, is thanksgiving, pasasalamat. The index finger represents thanksgiving. Huwag niyong kalilimutan sa inyong pagdadasal, pasalamatan ang Diyos. Thank God for what He has done in, through, and for me. I also thank Him for His answered prayers in the lives of those around me. And so, okay? Pasalamat. At yung thumb, sinlalaki, ay praise. Purihin ang Diyos. The thumb represents praise. I let my enjoyment and adoration of God overflow into words. Purihin natin ang Diyos. O sabihin natin ang Diyos kung ano man gusto nating sabihin. We praise Him. We acknowledge Him. Okay? So, yun. Kapag ang panalangin ay 5 klase at makikita nyo sa inyong daliri kapag tininan nyo. So, hindi lang paghiling. Hindi lamang paghiling, lalo na intercession. Pagdasal nyo ang kapwa nyo. At pasasalamat, don't forget, pasasalamat. The highest form of prayer is the Holy Mass. Tandaan natin, gusto nyo ipagdasal ang kapwa, may kahilingan kayo, nagpapasalamat kayo, humihingi kayo ng tawad, gusto nyo purihin ng Diyos, magpamisa kayo. The Mass is the greatest form of, kasi sa Mass, naandun lahat, yung 5 na yon. At higit sa lahat, sa Misa, naandun si Jesus. At kung anumang hilingin ni Jesus, ay pakinggan ng Diyos. So, yun ang bisa ng Misa. Si Jesus. Inaalay natin lahat sa pamamagitan ni Jesus. Kaya yung sa pamamagitan ni Kristo. Through Christ our Lord. Mahalaga yun eh. Lahat ng dasal natin ay nag-e-ending dun sa mga katagang yun. Sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Sa pamamagitan lang ni Jesus, nadidinig ang ating prayer. Please remember, the best prayer is the Holy Mass. So offer a Mass for any intention. Ngayon, suggestion lang, practical suggestion when you go to Mass, when you participate in the Mass. Prepare well before the Mass. Maghanda kayo. Ihandaan nyo ang sarili nyo, ang isipan ninyo. Halimbawa, sabihin nyo sa isipan ninyo, magsisimba ako. Mamimit ko ang Diyos sa gagawin ko ngayon. Paghahandaan na yun. Magdasal kayo kung ano man gusto niyo dasalin. Basta ihanda ninyo yung sarili. Hindi yung naglalakad lang kayo, naisip niyo magsisimba ako, magsimba kayo. Walang paghahanda yun. Walang epekto yun. Wala kayong mapupulot doon. Make the sign of the cross well. Sinabi ko nga, vertical yan eh. Yung cross, vertical, horizontal. Sign ng ating prayer. Listen to the Word of God, the readings and the homily. So ang Word of God, dapat niyo pong malaman ay simula sa first reading, responsorial psalm, Alleluia, yung gospel, homily, and prayer of the faithful. Lahat yon ay the Word of God. Pakinggan ninyo lahat yon. May mapupulot kayo. Huwag kayong mamimili. First reading lang. Gospel lang. Kalimitan, homily, nakakalimutan. Hindi. Lahat yon ay bahagi ng the Word of God. Make an offering in the Mass. Yan. Ito yung lagi ini-stress ko. Ano yung offering na sinasabi dito? Kung makakaabuloy kayo, magbigay kayo ng abuloy kahit ano. Pero ang pinakamahalagang offering ay yung iniaalay nyo sa Diyos. Ano ba yung pwedeng ialay sa Diyos? Yung problema ninyo. Ialay nyo yung problema ninyo. Lord, ganito po yung nararamdaman ko. Tulungan mo po ko. Yun. That's an offering. Huwag kayong magsisimba na walang offering. Walang sinasabi sa Diyos. Walang inihaharap sa Diyos. Kung wala kayong ibinibigay sa Diyos sa misa, wala kayong tatanggapin. O kung wala kayong dinadala dito, wala kayong iuwi.
Bakit yung maraming tao pagkatapos ng misa, ay ano nangyari sa akin? Parang wala na nangyari. Ay wala kang dinala eh. Wala kang in-offer eh. Kailangan mag-offer kayo. Hindi kailangan pera. Panalangin. Intention. Problema ninyo, i-offer ninyo. At didinggin ng Diyos yun. Gagawa ng paraan ng Diyos yun. At maliliwanagan kayo. Of course, alam ng Diyos lahat. Pero gusto niyang marinig. Kasi mga anak tayo eh. Ay mga nanay, di ba gusto niyo lagi marinig ang inyong mga anak? Ganon din ang Diyos. Gustong marinig ng Diyos tayo na nag-o-offer, na nagdadasal. Tandaan ninyo, kung wala kayong dinala sa simbahan, wala kayong iuwi. Wala. Mag-offer kayo. Magdasal kayo. At may iuuwi kayo. Magbabago kayo. Because the Mass is the most important prayer. Naandun lahat. So make an offering in the Mass. Pray well the Our Father, sapagkat yan ang pinakamagandang dasal. Kay Jesus mismo galing yan. Welcome the Eucharistic Jesus sa communion. Ito yung communion. Much as possible, go to communion. Thanksgiving after the Mass. Ito yung panalangin pagka communion or pagkatapos ng misa. And leave the message of the Mass, kung anong matandaan ninyo sa reading at sa homily, isabuhay ninyo. Okay? So, yun yung mga kaunting paalala. Tuwing tayo ay nagmimisa at yan ang pinakamagandang may iaalay natin sa Diyos. Isang paalala ayon kay St. Paul, pray without ceasing. Pray without ceasing. Ayon kay St. Benedict, work and prayer. Para kay Don Bosco, work is prayer. Yung ginagawa ko, ano mga ginagawa natin sa ating buhay, pwede nating ialay sa Diyos. It becomes a prayer. So pray without ceasing kasi kahit nasaan tayo, kahit anong ginagawa natin, tayo ay pwedeng magdasal. We do not just limit ourselves to certain practices. We can pray throughout the day. Iba't ibang klase ng prayer. May liturgy of the hours, yung ginagamit na panalangin kami mga pare, religyoso. Visit to the Blessed Sacrament. Ito, napakaganda ito. Yung pagdadasal sa Santissimo. O kahit na dito sa simbahan, pwede na. Kasi may Santissimo din dito. Pero nauso yung Adoration Chapel. You know what Don Bosco said? Tungkol sa pagdadasal sa Blessed Sacrament. You want to receive very few graces, do not pray in the Blessed Sacrament. Huwag kang bumisita. You want to receive some blessing, you visit sometimes the Blessed Sacrament. You want to receive many graces, you visit the Blessed Sacrament very often. Kanya? Ayaw mong makatanggap ng biyaya, huwag kang bumisita. Kalimutan mo yung Blessed Sacrament, huwag kang magdasal. Hindi ka makatanggap ng biyaya. You want to receive some blessing? Sometimes you visit. You want to receive many blessing? Visit very often. Ang daming mga tao. Kasi nagdadasal din kami dyan eh. Nakikita namin. Bago pumasok, pagkagaling sa trabaho, they visit and pray in the Blessed Sacrament. Sa palagay niyo, nabibiyayaan sila? Of course! Nabibiyayaan sila. Kasi si Jesus ay dinadalaw nila na the source of all blessing. Punong-puno siya ng blessing. So, anong gagawin ko dito? Ibigay ko na lang sa inyo. Kanina ko ibibigay? Ay, yung humihingi, yung nagdadasal. Kung hindi kayo humingi, hindi ko kayo bibigyan. So, humingi kayo. Pray in the Blessed Sacrament and you will receive blessing. Yun ang sabi ni Bosco, isang uri ng panalangin yun. At the Jesus prayer, this is a traditional prayer na nanggaling sa silangan. Lifting our thoughts during. What is the Jesus prayer? Very simple. Lord Jesus Christ,
Son of God, have mercy on me, a sinner. Ito ay inuulit, paulit-ulit to. Sinasabi nila buong araw. At yung isipan nila ay natutuon sa Diyos. So they don't get distracted. Yung mga temptation, nalalabanan nila. Kasi binabanggit nila ito, panlaban ito eh. Panlaban ito sa distraction at temptation. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Yun ang tinatawag na Jesus prayer. And don't forget, magdasal kayo bilang isang pamilya. Kung ang dasal ng isang tao, dinidinig ng Diyos, paano pa yung sama-sama, isang pamilya na nagkakaisa, na nagmamahala? So, napaka-effective ang prayer sa pamilya. Okay? So, don't forget also, may dasal tayo before and after meals. At mahalaga sa atin ay yung rosary, family rosary. Yung iba, may morning and evening prayer. Bible reading also is a kind of prayer in the family. At yung panalangin para sa mga kabataan, yan ang hinihiling namin na lagi nating isama, intercede ang ating mga kabataan. Okay? Speak, Lord. Yung sa youth ministry, meron yung tinatawag na Taise prayer. At kapag nag-meeting and so on. Okay, so may catechesis on prayer na nasa libro natin na itinuturo ito. And so on. Now, there are also moments of intense spiritual prayer. Halimbawa, retreat and pilgrimages, recollection. Kasi yan ang hango sa halimbawa ni Jesus. He went to a deserted place and there he prayed. He went to Mount Tabor to pray, and so on. Okay? Ito yung story ni Moses about prayer. At panghuli na, everything in the church originates in prayer and everything grows thanks to prayer. When the enemy, the evil one, wants to fight the church, he does so first by trying to drain her funds, preventing people from praying. So everything begins and ends with prayer. So napakahalaga ng prayer. Kung gusto nating may mangyari, magdasal tayo at magpasalamat tayo sa huli. Purihin ng Diyos. Because the moment there is no more prayer in the church, sa inyong sarili, sa inyong pamilya, mawawala ang simbahan. Mawawala tayong lahat. No? Prayer, everything begins and ends with prayer. Okay, so this is the short sharing na nahango sa talk na ni Bishop Abilio sa amin, na ang bili niya sa amin, ipamahagi niyo ito sa mga kaibigan, kasama ninyo sa mga parokya, bilang ngayong taon ay Year of Prayer, at para ihanda ninyo personally, tayo mismo sa ating parokya, to prepare ourselves next year for the Jubilee year. At marami pa rin na talk about prayer and especially the Jubilee year next year. Okay, so dito nagtatapos ang ating talk, formation. May katanungan? May gustong mag-clarify o magtanong? O anumang bahagi dun sa na narinig ninyo? Thank you po dun sa very inspiring talk. Father, kasi binabanggit niya yung sa Blessed Sacrament. Father, halimbawa, dito lang nagdadasal sa tabernacle, pero alam natin nandyan si Jesus. Tapos sa Blessed Sacrament, ano po yung difference? Wala. Okay lang din na nandito. Parang kinokus lang natin yung Blessed Sacrament. Dito, may Blessed Sacrament. Yung tabernakulo. Kaso, ang daming pang bahagi. Mga santo, Mama Mary. Doon, concentrated lang. Si Jesus lang. So talagang kung anong gusto niyong sabihin,
Doon nyo kailangan maramdaman yung personal na relationship ni Jesus sa inyo. Sa ganon. Yun, parang itinocus lang si Jesus talaga. Sapagkat si Jesus lang naman talaga. Lahat ay naka Jesus. So dito maraming distraction. Pero pwede rin dito kung kaya nyong mag-concentrate. Walang problema. Pero yun nga, ipinopokus natin ang sarili natin. Pareho lang. It's a blessed sacrament. Thank you, Father. Brad. Good evening po, Father. Good evening. I'd like to think na wala namang hard and fast rule in yung order nung pag-prayer nung ano, di ba? You mentioned the 5 fingers or so, no? But yung kung ano, what would be the most ideal thing yung in order ng pag-ano. So I'd like to think na first of all it's thanksgiving and then yung asking forgiveness and then probably yung intervention and all that. So kung ano, what would be the most ideal kung ano na yung order nung pagdasal niyo? At least what I remember, yung natandaan ko, yung turo at yung nababasa ko, no? You always begin with praise. Papuri sa Diyos. Yun ang unang-una. No? And then, of course, kung naalala natin kung sino ang Diyos, maalala mo kung sino ka. Makasalanan ka eh. So, you ask forgiveness. No? And then, isipin mo na kung anong maiisip mo sa panahong iyon. And then, you can say your petition. And don't forget the intercession. At sa huli, thanksgiving. Pwede rin sa una yung thanksgiving. It can come anywhere. Pero ang practice ko at yung nabasa ko, always praise the Lord first. Purihin ang Diyos, no? And then ask forgiveness. And then you pray, thank the Lord, you pray for your petition at intercession. And then of course you can end with thanksgiving also. Yun ang mukhahi ko. Thank you po. At least yun ang ginagawa ko. Always start with praise. Praise. Praise to you, Lord. Thank you, Lord. Tapos magdasal ka na. Father, sa atin, we have the Adoration Chapel. Sa iba po, naririnig ko, they call it perpetual adoration. Is there a difference in the definition po? Yun ang parang intention talaga nung itinayo o yung ginawang requirement na bawat parokya may adoration chapel. Kasi yung perpetual adoration, ibig sabihin buong araw yun. May nag-a-adoration. May tao dapat sa chapel. Perpetual adoration. So may talagang buong schedule. Yung adoration chapel, okay. Sino man may gusto magdasal, you can come. Kaya adoration chapel. Adoration kasi si Jesus ang ating adoration. Pero hindi kinakailangan buong araw. Yun ang perpetual adoration. At yung iba pa nga, walang tigil. No? Kung may kinakailangan. Ginagawa yan kung may kinakailangan. Sa oras ng mga sakuna, gera, nag-perpetual adoration tayo. Ibinigay ko ito kasi personally talagang naranasan ko ang epekto ng talagang nagdarasal, yung taos-puso yung puso nyo ay yung naramdaman ang pagmamahal ni Jesus. Naramdaman ko na ito personal. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo. So sana ito ay maging intention ninyo. At least one time maramdaman nyo at talagang kasama nyo
kapiling nyo si Jesus sa prayer. At magbabago ang pananaw ninyo sa buhay ninyo. So, ito ay paghahanda natin for next year. Marami pang mangyayari next year. So, hintayin nyo lang at isa-isa yung by parts ang pagbibigay namin ng paghahanda para sa Jubilee year. Okay? Okay, thank you very much. Kung wala na, we say a thank you prayer. Tumayo tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, magpasalamat tayo sa Diyos. Pagsamasamahin natin ang ating isipan at puso sa mga sandaling ito at ibigay natin ang panalangin pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng Kanyang ibinigay sa atin, sa Kanyang salita, sa lahat ng mabubuting salitang narinig natin. At hilingin natin ang Kanyang Espiritu, lalo ng kaalaman at lakas. Kung ano man ang nakita natin, narinig natin, nakapuko sa ating kalooban, ay maisabuhay natin sa ating buhay, pananampalataya, sa buhay Kristiyano, buhay sa ating parokya, at sa buhay ng pagmamahal sa ating kapwa. Pasalamatan natin ang ating mahal na ina, nakasama din natin na naggabay sa atin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain nawa kayo at inyong mga pamilya na makapangyari ang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you po sa inyong lahat at sana'y makauwi kayo ng safe and sound. Thank you. Thank you very much. Susunod ulit, next month po we have another formation.